So eto po mga barateros, Jessica Soho bumilib sa Davao. At eto nga no, Congressman na Kiko Barsaga sinupalpal si Marcos Jr. at si Auntie Claire. At yung mapatungkol na issue ni Asong Trillanes kay Senator Bongo ay eto na, may inilabas na statement si former Senator Kaning Lamig, Kaning Tutong, Kaning Baboy na si Trillanes na idinadawit na naman si Pangulong Duterte. Wala ang kasawa-sawa tong hinayupak na to. Wala ang kasawa-sawa. Parang magkano ba bigayan dyan? Magkano pera na dyan per banat? Sana ginagastusan ka na ngayon ng administrasyon na. Masama niyan, pera namin yan ah. Ang sarap magtatahol no, sa panig ng mga Marcos. Tanga na, instant billionaire ka eh. Oy, Marcos, ba't kami? Martin Romualdez, ba't ayaw nyo kaming alukin? Ay, nalok nyo na pala kami dati, no? Kaso tumanggi kami. Alokin nyo kaya ulit kami, baka naman. Oo. Alokin nyo ulit kami, baka sakaling pumayag na kami, malay nyo naman. Diba? Sayang din yun. No? Okay na sa akin kahit mga 5 million per month. Hanggang 2028 naman to, diba? So, ilang taon. So, sa malaki-laki. Kahit sige, sabihin na natin 1 million per month. Oo, ako na nagbibigay ng presyo. Okay na sa akin yun. Basta ang gagawin ko, lang ako, i-stop na ako sa vlog. Tapos puro na lang pang iba na yung re-reactionan ko, hindi na politics. Yung mga kakaibang issue yan. Showbiz yan. Hindi na ako magpa-politics. Game? Oh, okay na sa akin. 1 million per month, diba? Putangin na, malaking bagay din. Pagpatayo na ako ng sarili kong bahay nun. Oy, barya lang sa inyo yun. Hindi naman yun eh. Hindi naman na tawag dito, hindi naman kabawasan sa yaman nyo, 1 million per month. Di ba, yung sa video na pinakita natin, tinuturo si Martin Romualdez na binabayaran daw sila. Kung sakali man, kaysa naman nagbabayad kayo sa mga kulang-kulang na vlogger. Sa akin na lang, pwede na yun, 1 million. Hindi na masama yun. Kahit nga 500k, pwede na yun. Stop lang ako. Tapos, magmumukbang na lang kami nila Boss Dada, nila Banat Bay. Mukbang na lang tayo, no? Mukbang na lang tayo, Boss Bay, no? Masarap yun. Tapos Tagaytay, sarap mag-rides doon. Tapos, kaya Batangas, yung Loming Batangas, namimiss ko na. Sarap nun. Samantalang, ito nga yung banat ni Kiko Barsaga dito kay Auntie Claire. Hindi pala yan. Eto, ayan. Sabi ni Auntie Claire kasi sa isang interview, ito isa din sa kulang-kulang tong ayop na to eh. Si Auntie Claire eh. Sabi ni Palace Press Officer, halos hindi na natutulog ang ating presidente, ang ating Pangulo, sa kakausap sa kanyang yumaong awa. Putay na. Putay na, ang lakas ba ng tama? Ayan inamin na mismo po ni Claire Castro na hindi na talaga natutulog si Marcos Jr. kaya laging lutang. Ay. Sabi naman ni Kiko Barsaga, mas malala na pala sa adik si Marcos. Ayop na yan, buisit kang bata ka. Mas malalalo mo, Puta na yung adik nag-imagination lang palagi eh. Si Marcos malupit eh, puta na kinakausap na yung patay. Buti Marcos, hindi ka pinapagalitan ng tatay mo. Sabi sira ulo kang bata ka, imbis na linisin mo yung apelido natin, masyado mong dinumihan.
Buti hindi ka binatukan ng tatay mo, no, President Bongbong Marcos. Nakakausap mo siya. Tsaka pabulong pala, President Bongbong Marcos sa tatay mong patay na. Pakibulong naman kung nasa ng Yamashita Treasure. Oh. Para yun na lang yung gawin naming vlog ni Labos Dada Banat Bay, maghunting na lang kami ng ginto. Oh, ay wala din pala kasi sa inyo rin pala mapupunta, wag na pala. Sa gobyerno din pala mapupunta yon, wag na pala. Tungina pero kapag shabu yung nakita mo sa bahay, sabihin sa iyo na agad. Pero kapag yung bahay mo may nakita kang ginto, sasabihin sa gobyerno. Gago no. Tutay na basag dito si Auntie Claire kay Kiko Barsaga, oh. Ang tangan ni Auntie Claire, no? Hindi mo alam kung tinatarantado niya ba si Marcos o dinidepensahan niya, eh. Halos hindi na natutulog ang ating Pangulo sa kakausap sa kanyang ama. Putang ina. Ipa-hospital nyo na yan. Hinahanap na ng mga classmate niya yan doon sa Mandaluyong. Hoy, pa-hospital nyo na yan, ha? Baka mamaya, ang gawin niya ibenta yung Pilipinas sa Amerika. Mahirap yan, wala sa katinuan yung presidente natin. Si Pangulong Duterte din ba dati, nakakausap niya yung mga magulang niya? Parang hindi, no? Pero ang ginagawa ni Pangulong Duterte, pupunta siya doon sa puntod, tas doon siya naglalabas ng sama ng loob. Yun, okay yun eh. Etong kay Marcos Jr., nakakausap niya ang kanyang tatay. Ganon kalupit ang utak ni Marcos Jr. Pero buti pa, no, yung tatay mo nakaluluwa na, naririnig mo pa, pero yung mga Pilipino nagugutom na at nagkakamatay na sa hirap ng buhay sa Pilipinas, hindi mo naririnig. Galing mo, no? Ang galing niya, no? Yung boses ng multo, naririnig niya, pero boses natin, hindi. Ang galing mo. So sana pala maging multo muna kami bago ka namin makausap. Bago mo kami marinig. Ayop ka, Marcos. Hanggang kailan ka ganyan? Oh, eto pa isang epal niya rito. Sabi niya rito, yun naman pala, wag na siyang masyadong kasi baka sabihin ng tao nagpapaawa lang siya. Hayaan na lang po niya ang proseso, sabi ni Auntie Claire. Sabi kasi dito ni Senator Bongo, very much willing po ako na magsalita, willing to cooperate, willing po akong sabihin sa kanila yung totoo. Yan, ha. Ito pang banat dito. Ito si Asong Ulul. Ito yung isang Asong Ulul, eh. Kung may Auntie Claire na babae, ito yung boy version ni Auntie Claire. Sabi niya rito, hindi makukuha ng 7-point B proyekto ang tatay at kapatid mo kung hindi dahil sa impluwensya ninyo ni Duterte. Huwag mo nga kaming paglolokohin, sabi ni Trililing kay Senator Bongo. Ganito yan. So ibig sabihin, parang inamin mo, Senator Bongo, na hindi mananakaw ni Saldico ang 35 billion kung hindi dahil sa impluwensya ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Ito sa totoo nga lang, may video yan. Saan na yung video niyan? Yung video ng kupal na yan. Hanapin natin yung video ng kupal, ha? Saan yung video ng kupal? Ito, yan. Ito si kupal. Yan, ha? Pakinggan natin sasabihin dito ni kupal. Para maliwanag, na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects. Okay? Yung tatay at kapatid ni Bongo. Okay? Because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Yan, ha? Ang liwanag. Because the influence nilang dalawa ni Duterte. Sino yung Duterte na yan? Si Pangulong Duterte. Yan, si Pangulong Duterte. Dinuduro lagi yung subscribe. Kaya mag-subscribe na kayo at mag-share. Ngayon, ganito yan.
Anong impluwensya ni Duterte? Ba't mo na naman naisingit yung sa Duterte dito? Ika nga ni Senator Bongo, di ba? Kung lumabag ang kamag-anak ko sa batas o may nangyaring pagnanakaw, siya mismo ang magpapakulong dito. Pero, yung sasabihin mo na kaya nakanakaw si Senator Bongo ng ganyang kalaking, yung kapatid or kamag-anak ni Senator Bongo is dahil sa impluwensya ni Duterte, para mong sinabi na kaya sobrang laki ng nakawan na nagaganap ngayon sa flood control, dahil sa impluwensya ni Marcos Jr., Martin Romualdez, kaya nakakapagnakaw yung mga kontraktor at iba pang congressman dahil sa impluwensya ng presidente. Ganun ba yun? At maliwanag naman po na ilang beses noon pa naman po itong pahayag ni Trillanes dito mapatungkol kay Senator Bongo. Noon pa yan, ang dami niya, may mga tattoo pa daw sa likod. Hanggang ngayon wala siyang maipakitang ebidensya. Ang ebidensya niya yung bunganga niyang mabaho pa sa sa puwet ng manok. Yun yung ebidensya niya. So tuloy pa natin sasabihin niya rito. Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Kalokohan para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Idiniin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts at hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya, ama ng Senador si Desiderio Go. Saka ito lang noon pa man to, ibinibintang ni Trillanes kay Senator Bongo. Bakit noon hindi mo nabanggit ang mga Diskaya? Anong lang? Nakakapagtaka lang Kasi noon niya pa to inaano kung matatandaan nyo, dati niya pa to, may tattoo daw dito si Senator Bongo, member daw sa ganito, marami daw nakurakot dito, gito ganyan. Bakit nung panahon na yon ni isang salitang letter D or Diskaya, wala kang nabanggit? Ayun yung pinagtataka ko. Ngayon na may oportunidad na pwede mong idawit si Senator Bongo sa nakawan sa flood control at nakita mong pwedeng isabit siya sa mga nangyayaring issue ngayon, pati si Pangulong Duterte, ayan ka na naman, gumawa-gawa ka na naman ng issue. At tanong, asan yung ebidensya mo? Yan yung pinakamalawakang tanong dyan, asan ang ebidensya mong hayop ka? Saka dati, wala ka naman nababanggit na Diskaya. Diba? Dati niya pang pinaglalaban to Dati niya pang sinasabi to sa kay Pangulong Duterte tsaka kay Senator Bongo. Ano yun? Nakakita ka lang na, pwede ko palang idamay dito yung mga Duterte. Oo, kasi kontraktor yung tatay ni Senator Bongo. Oo, so syempre magagawa nila to nung ganyan, no? Yun yung mahirap dyan. Nakakita ka ng puwang na pwede mong gamitin na naman yon laban sa mga Duterte kahit wala naman sila dyan, pati si Senator Bongo, para bulagin na naman ang kaisipan ng taong bayan. Kaso, malas mo, kilala ka namin Ha? Ang malas mo, kilala ka namin kupal ka. Kupal ka sa mga Duterte dahil hindi ka napagbigyan na maging Vice President ni Pangulong Duterte noong 2016 presidential election. Kaya ka nagkukupal ngayon. Kaya tigilan mo kami dyan sa kagaguhan mo, ha? Ang owner ng CLTG Builders. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts sa loob ng higit isang dekada. Mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang pumili ng kamag-anak? Papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Mukhang panibagong sakit sa ulo ang haharapin ng senador dahil sa nakaambang na plunder complaint ni Trillanes sa Hindi sakit sa ulo, dati niya pang ginagawa yan.
Dati niya pang Ombudsman. sinampayan eh. Una na siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. May mga bagong mga Anong una? Pangalawa na yon, sira ulo. Fake news na naman tong bilyonaryo eh. Ang dami nang ginawa niya ni Trillanes nung panahon pa ng senador pa yan. kontrata na nakita kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang or just before I ended my term in the Senate. Halos 2 dekadang impormasyon daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go family. O bakit hindi mo sila napakulong sa loob ng 2 dekada? Di ibig sabihin, fake yung dokumento mong kupal ka. Sa pagtatala ng COA, mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion peso worth of projects ang na-award sa CLTG builders. 3.2 billion dito na secure noong 2017. Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, ayon sa PCIJ, lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Ang kumpanyang Alfrego naman nakalikom ng hundreds of millions worth of contracts kahit may limit ang lisensya nito. Ilan dyan through joint ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. Halimbawa na lang Tingnan mo pati yung pagbabalita, hindi sure. Para makakuha raw sila. ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga diskaya na St. Gerard. Isa silang sindikato kaya kasama siya sa kaso na yun. Special Assistant ni Duterte Sigo mula 2016 hanggang 2018, habang senador at naging chair ng ilang Senate committees gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Sa ilalim ng batas, kapag napatunayang may illegal benefits na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito, pwede silang managot dito. Ngayon, niluwagan na ng Ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago niya silipin ang SALN nila. Ayop na yan. Hindi, alam niyo si, ewan ko ba bakit pinapaniwalaan pa to ng media eh. Ano na to eh, isa to sa mga obsessed sa mga Duterte. Yan, obsessed yan kay Senator Bongo. Lahat yan, obsessed siya dyan kasi una-una, napahiya kasi talaga siya eh. Oo, talagang hindi siya nung tatakbo dapat ang gusto niya na maging vice president. Siya dapat, hindi si Senator Alan Peter Cayetano. Kaso tinanggihan siya. Kasi nga sabi ni Pangulong Duterte, magtatayo ka ng kudeta tapos susuko ka rin. Naihi ka pa sa pantalon mong hayop ka. Ibig sabihin, wag do. Oo, duwag or wag do. O samantalang dito tayo sa video ni ito yung pagkabilib pagkabilib po ni ba't ganito tong natin, wait lang, ayusin ko lang pagkabilib ni Jessica Soho sa kagandahan ng mga proyekto sa Davao, no? Oo, ito yung pag-usapan natin, grabe to. Biruin mo pati si Jessica Soho. Tsaka ito totoo naman eh. Ilang tawag dito, ilang bagyo, ilang lindol lang dumaan sa Davao. Pero wala man lang hindi natin pinapanalangin na may masira. Pero grabe, sobrang tibay ng mga establishment doon. So panoorin natin to. Ano naman natin, nagkaroon ng malakas na lindol sa Davao City, sa Mindanao, in general, Davao Region. So ngayon, takang-taka si Jessica Soho, bakit wala daw devastation sa Davao City? Ang lakas Bakit din nga ng ba? lindol doon. Ito yung interview. Nagbiyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the two doblet daw ho, dalawang malakas na lindol. I cannot say. Pero bakit po? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Okay. Yung awa ng Diyos. Tibay talaga ang dyan kasi walang substandard dyan. Tayo dito.
At siguro isa na rin yun, awa ng Diyos, talagang pinoprotektahan ng Panginoon Diyos na wag masaktan or mapahamak ang mga tiga Davao dahil wala naman halos demonyo dyan. Nasa Luzon ng maraming demonyo eh. Awa ng Diyos ang dahilan. Awa ng Diyos daw ang dahilan. Kaya hindi masyadong napinsala ang Davao City. Of course, there's no acknowledgement doon sa effort ng Davao City to make their city earthquake resilient, ano? Nakita naman natin matagal. Mahaba yung lindol. Ganda ni Ma'am At Joey, talagang ah. malakas talaga. Yung video doon Joji sa ba? Mapua, Joji. yung video doon sa Tamang iba't bigkas ang ibang mga pangalan nito. lugar sa Davao City. Joji o Joey? We can really Joey, see na no? talaga. Joey Hindi siguro. talaga biro yung lindol na yun. Mm. So ngayon, be that as it may, kahit si Jessica Soho, nagtataka na yung visual na nakita natin na lindol sa Davao City, it did not result to broken infrastructure, okay ang mga bridge, okay ang mga daan, passable, nadadaanan lahat, wala masyadong issue. May mga structure na merong nagkaroon ng damage, pero very minimal yung naging damage sa Davao City. So nung nakita ko yun sa TikTok, naalala ko yung first meet up ko with Mayor Baste. Kasi naalala ko noon, Uy, yung pogi niyang niya, kumpare yung namin na isa sa yan. tatanong ako, inuusisa ako na parang, kumusta kayo dito sa Davao, ganyan-ganyan. Si Mayor Baste ba, hindi ba siya nababash? Hindi ba siya naaano? Kasi syempre, di ba, parang masyado siyang bata sa paningin ng mga Davaoenyo, ganyan. And then I remembered na naikwento sa akin nung isa sa mga staff ni Mayor Baste na actually, medyo bad trip kay Mayor Baste yung mga older na mga business people dito. Kasi mahigpit si Mayor sa business permit, sa building permit, mga ganyan-ganyan. So naiinis sila kay Mayor Baste. Ang sinasabi nila, si Mayor Baste, masyado pang batang politician. Marami talagang galit kay Mayor na older businessmen. Alam rin ni Mayor na it will cost him politically. Kasi nung election, ginamit rin yan against kay Mayor Baste as a negative thing na, hindi, yung business permit mo yun, pinapahirapan mo yung mga businessmen, ganyan-ganyan, ang bagal na issuean sa mga business permit, keneme, ganyan-ganyan. Kasi di ba pagkakuha ka ng business permit, meron niya i-check yung building mo, i-check yung establishment, i-check yung fire compliance mo, and things like that. Sa Davao, they really check. They really check. Ngayon, si Inday at saka si PRRD, mahigpit rin naman yan kahit nung time nila. Strict rin naman sila sa ganyan. Nagre-review rin talaga sila ng mga permits. Kaso nga lang, pagka kunwari, merong mga compliance that it will take time before mo makomply. Like for example, yung meron ka pang construction na gagawin in order to comply with the parking requirement, yung mga ganong etchos balungus ba. Ang nangyayari daw noon, nag-undertaking lang yung mga businessmen na parang, sige, gagawin namin yan, ganyan. And then next year, kapag mag-a-apply uli ng business permit, pag i-evaluate uli sila, tapos hindi sila compliant, mag-undertaking na lang sila ulit, ganon. Tapos babayad ng penalty, mafa-fine, mapaparusahan, ganyan. Kaso yun nga, kumbaga, parang ina-allow sila na mag-undertaking. Ang difference ni Mayor Baste, sa kanya hindi ubra yung undertaking, walang undertaking. So na-force talaga yung mga businessmen na gumastos in order to comply. Ikinagalit yon ng mga businessmen sa Davao. And in fact, ang kwento-kwento nga is that because of that, may mga businessmen talaga na hindi sinuportahan si Baste noong election. And in fact, Mayor Baste was actually dubbed as the weakest Duterte. Hindi yan katulad ng ate niya, hindi katulad ng tatay niya yan, ganyan. Masyado siyang newbie pa kasi, hindi pa niya alam ang ginagawa niya, ganon. That is how he was regarded nung first na term ni Mayor Baste na mag-mayor. I think it shook his political his political base dahil doon sa ginawa niya na yun. May effect yun. I'm pretty sure may effect yun talaga sa kanya politically. Kasi I remember then, before the election, while Mayor Baste is undoubtedly going to win the election, kumpara sa survey ng tatay niya, ni Pulong, at saka ni Mayor Baste sa Davao City, si PRRD parang nasa 80 plus yung survey niya, na siya yung pipilian, siya yung preferred. Si Pong Pulong parang nasa 76 plus, and then Mayor Baste parang nasa 65. Ganon. So ibig sabihin, talagang merong na-upset dun sa mga desisyon niya na ganong bagay. Okay. Now,
Etong na nga no, yung lindol dito sa Davao City and yung mga ginawa nga niya, yung mga policies niya na bagong sinet. And by the way no, to be fair, yung talagang nag-level up talaga sila ng higpitan sa pag-manage ng mga building permits. In the past, sabihin na natin 10 years, ganon. Meron kasi talagang experience sa Davao City na nililindol sila ng bongga, ganon. So kumbaga talagang it is something that has to be addressed. Plus the fact that merong peculiar risk ang Davao City dahil yung lupa sa Davao City daw masyadong malambot. Malambot, So oh. ibig sabihin talagang kailangan sumunod ka talaga sa construction plan para ma-mitigate mo yung risk na yon. Hindi po pwede na magdi-deviate ka, magpapatayo ka ng bagong establishment, kukuha ka ng permit, pagkatapos yung actual na structure na ipapatayo mo, hindi magko-comply dun sa naaprubahan na construction methodology. Ganun, sobrang higpit talaga nila dun. And so, because of this practice sa Davao City, it made them earthquake resilient. And I remember, I asked Mayor Baste about it. Bad trip daw sa'yo yung mga business people. Sabi niya, uuwi. Sabi niya, uuwi. Kasi ang tawag dito, hindi ko na tinatanggap. Basta, ang pagkakano ko dyan, bad trip dahil una-una, hindi masyadong makapagkuratong baliling. Syempre, alam mo naman, kasi kadalasan sa ibang mga lugar, kasabwat din ng mga businessman at ibang mga yung mayor. Lalo sa mga establishment, sa mga proyekto, yan. So, iba kasi ang Davao, hindi nila pwedeng gawin yan dun. Yung undertaking. Hindi na ako tumatanggap ng undertaking ngayon. Kasi kumita na sila lalo na yung mga lumang business, yung mga lumang businesses. Ang sabi pa ni Mayor noon na, kumita na sila doon sa panahon ng ate ko at saka ng tatay ko. Yung Kikita pa rin sila sa akin ngayon. Sila noon, kumita na sila. So therefore, dapat mamuhunan naman sila dito sa compliance. Tama. Gumastos naman sila. They have to really actually invest in their compliance. Ganon. Hindi naman para sa akin yan eh. Hindi naman para sa akin yan eh. Para sa lahat naman yan eh. Lahat naman makikinabang dyan. Sabi ganon ni Mayor. And of course, ako personally, at that time, iniisip ko rin na, tangina, this is really going to cost him politically. So it did. Magaling. Although it's not enough really to make him lose the election, pero ginamit yon laban sa kanya ng election. Isa sa mga dapat baguhin sa Davao City, ganun yung pagtingin nila doon sa ganung klaseng approach ni Mayor Baste. But with with the resilience that Davao City had shown dito sa earthquake na ito, it was proven correct. So sabi ko nga, actually medyo nagulat rin ako na nag-blow up yung post ko na yun eh. Kasi yung post ko about this kwento, nagulat ako na nag-blow up rin siya ng bonggang-bongga, no? Kasi nag-resonate rin sa lahat ng tao eh. I think, nag-71,000 reacts na. Nagulat ako, pero wow, tindi ah. Ito yung hindi maintindihan ng ibang mga tao kung bakit ito yung pinipili namin na politika. Kung bakit ganitong leadership yung preferred namin. Totoo yan. Had Mayor Baste thought about winning the next election, politics ang priority ko dito, ganyan. What could have been the decision of Mayor Baste? 'Di ba? Sino ang politikong nasa tamang pag-iisip na ang gusto ay manalo sa susunod na eleksyon, naaawayin or hindi magiging mabango sa mga business people. Tama. Business people ang donors ng mga politiko. Mga Diba? politiko. Mga business people ang nagbibigay ng donasyon sa mga politiko. So ba't mo aawayin yung mga yan? Bakit mo sila pahihirapan? Bakit mo sila aawayin? Bakit mo sila hindi ipiplease? Actually, hindi lang dahil sa lindol, Miss Joey. Strict talaga kumuha, lalo na ng business permits in Davao noon pa. For public safety, lalo na against fire, which is common. Oo, totoo. But that kind of rigid assessment sa mga permits, yung risk ng lindol, it made Davao earthquake resilient, 'di ba? Isa siya dun sa mga consequences nung pagiging stricto doon. But of course, Ma'am Nene is correct na yung itong ganitong klaseng approach sa implementasyon ng business permits, building permits at kung ano-anong permits na ini-issue ng LGU. It has a purpose. Hindi ka lang sa lindol niyan pinoprotektahan. Iba-iba yung risk na pinoprotektahan. Kaya nga 'di ba meron yung fire building and fire permit. Ano yun yung fire
water, sanitation. Kaya nga may mga ganun eh. Supposedly, you have to follow those because you need to be protected from risk na idulot ng kadumihan, nadulot ng fire, nadulot ng structurally sound na mga establishment, 'di ba? So yun, actually yung Davao Bus digong time pa planado. Sabi Di alam mo, eto yung sinabi kanina ni Joey. Ang ganda nung sinabi ni Joey dito na ngayon alam nyo na kung bakit nandito kami sa kandidatong ito. Nandito kami sa mga taong ito. At totoo yun. Baka nga masabi nga natin na silang mga Duterte lang ang gumawa na imbis na kaibiganin at paboran lamang kung anong kagustuhan ng mga businessman, sila pa yung umaway or sinalungat yung kagustuhan ng mga businessman. At totoo nga yun na etong mga businessman ang mga nagdudon or nagpopondo sa mga kandidato, lalo na pag oras na ng eleksyon, para makakuha sila ng mga, alam mo na, lumawak yung kanilang kapangyarihan or kapit para madali yung ganito, madaling ganyan. Hindi kasi uso sa mga Duterte yung ganun talaga. Ang gusto ng mga Duterte at ang ugali ng mga Duterte, basta anong ikakaganda ng lugar, basta ikakaayos ng bansa or ng lugar, katulad nga nyo, usapan dito, yung lugar ng Davao, yun at yun ang gagawin niya kahit na may masasagasaan sila. Katulad na lang yan ni Pangulong Duterte, ano yung kinagandaha, ano yung nakikita niyang magandang gawin sa Pilipinas, at ayun nga, yung war on drug, anti-corruption. So kahit na may malalaking tao siya at makapangyarihang tao siyang makakasagupa or masasagasaan, hindi niya yun iniinda, hindi niya yun iniisip kasi nga ang priority niya ay kapakanan ng bawat Pilipino at kaayusan ng bansang Pilipinas. Yan. Ngayon, ulitin ko yung gagayahin ko ang sinabi ni Joey na alam nyo na kung bakit hanggang ngayon nananatili kaming Duterte supporters dahil sa mga ganitong mindset nila. Yun. Yun yung kinagandahan na hindi namin ni minsan, kahit na si Banat Bay ay purong kaso na, ni minsan hindi namin pinagsisihan na naging Duterte supporters kami talaga. Sa totoo lang. No, walang korupsyon, walang matatawag na ganib sa kapangyarihan na katulad ng binibintang ng iba dyan, ng mga hinayupak. No? Hindi ganun ng mga Duterte. Kaya hanggang ngayon Kasi eto nga, ulit-ulitin nga namin sasabihin sa inyo. Halimbawa man na makikita namin yung katulad ng pamamaraan ng mga Duterte at pagmamahal ng mga Duterte, pag-aalaga sa mga Pilipino at sa bayan natin sa ibang apelido. Halimbawa, makita natin yun sa yung nagawa ni Pangulong Duterte, yung malasakit ni Pangulong Duterte sa bayan, pagmamahal niya sa mga kababayan niya, sa bansa niya, ay makikita natin, halimbawa lamang to kay Trillanes. Ba't hindi natin iboto si Trillanes? Iboboto natin siya. Ang ganda ng niya, ang ganda ng maaari niyang gawin sa Pilipinas. Nakatulad ng kay Duterte. Kaso malabong mangyari kay Trillanes yun. O halimbawa, Martin Romualdez. Yan na, inaano ko na. Kung ano yung ginawa ni Pangulong Duterte na magandang mangyayari sa Pilipinas, katulad ng termino niya, makikita natin at titriplihin pa ni Martin Romualdez. Ba't hindi natin siya suportahan? Kahit Romualdez pa apelido niya, kahit Marcos pa. No? Kaso wala Kaya nga tayo, hanggang ngayon, nakikita natin na yung gusto natin mangyari sa bansa natin, katahimikan at kaligtasan, kasaganahan, yung tatlo na yan ay nakikita natin sa mga Duterte. At nasubukan na natin yan ng 6 na taon
At nasubukan na lalo yan ng mga tiga Davao. Na masusubukan ulit natin sa pamamagitan naman ni Vice President Sara Duterte o di kaya ni Pulong Duterte or ni Mayor or ni Acting Mayor Baste Duterte. Kaya ngayon, ulitin namin, kaya kami hanggang ngayon nandito pa rin na supporters ng mga Duterte at hindi nagbabago, hindi katulad ng iba dyan na nabayaran lang ng pera at nagsibaliktaran na. Yung isang vlogger, pinapapatay daw siya ni BP Sara. Sabi ko, putay na, ba't buhay ka pa? Ayop ka, pinapapatay ka pala, buhay ka pa. Akala mo naman, napakasikat na vlogger na ipapapatay siya. Putangin ako, si Banat Bay nga na pinakasikat na vlogger sa kasaysayan ng politics, buhay pa rin. Na kahit ang dami na ring threat niyan. Ikaw na isa kang adik, putang ina ka. Papapatay ka ni BP Sara. Ano ba pala sa'yo ni BP Sara? Fuck you. Hindi, may napanood kasi ako pero hayaan nyo na yun. Oh, wala lang sa katinuan na pag-iisip yun. So yun mga banateros, mga kabiyayanong, may kukomento nyo po sa pahayag na ito ni Ma'am Joey na at dito sa ni Jessica Soho na bakit sobrang ganda, sobrang tibay talaga ng mga proyekto. Hindi rin yun dahil sa yung sinasabi ni Dizon na natatawa na lang ako eh. No, at sa mga napanood natin na reaksyonan dito sa ating channel, i-comment nyo lang nyo sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Alam nyo, hanggang ngayon, ipagdasal pa rin natin ang kalayaan ni Pangulong Duterte, ni Pastor, at sana ay matapos na po ang korupsyon at paghihirap ng bawat Pilipino sa bansa natin. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.